Magandang araw po, umaga ng pagsamba po sa ating dakilang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kamusta po kayo mga kapatid? At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat siyang muli ang nagbigay sa atin ng lakas upang tayo po ay magkasama-sama ngayong umagang ito para sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Nawa po ang lahat ay maayos at kung meron mang may mga karamdaman ay ang ating Panginoon ang siyang magpagaling po sa bawat isa sa atin. Tayo muna po'y manalangin sa Panginoon. Ilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat ngayong araw ng linggo upang kami po ay muli sama-samang sumamba, magpasalamat, mapakinggan ang mga ginawa mo Panginoon na nagsilbing patotoo sa bawat isa para purihin ka namin at pasalamatan. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay magbigay ng papuri at pasasalamat at sa mga awitin na aming inawit na tangi ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin. Salamat po sa pagkakataon na ito na patuloy mong pagpalain ang aming pong pag-aaral ng mga salita mo. Patuloy na ikaw ang mangusap sa amin, magturo sa tulong ng Banal na Espiritu, at kami po ay sama-samang magtitiwala, maglilingkod sa aming Panginoon sapagkat ito po ang nararapat na maging desire ng bawat isa ang makapagbigay po ng kaluwalhatian sa aming Panginoon. Gabayan po ninyo Panginoon ang aming pong pag-aaral ng inyong mga salita sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At muli po ay ating ipagpapatuloy ang ating pong serye tungkol sa salita ng Diyos, no? At binibigyan pasin po natin ang acronym ng salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa pang-ilang natin? Part 10. So nakasyam na po tayo at ito na po yung pang-10. So ulitin po natin at pag-review para sa ating pong lahat. At naniniwala po ako, salamat sa mga kapatid na ito po ay pinopost at inilalagay po sa ating GC account ng Majuro Christian Church ang lahat po ng ating acronym na napag-aralan na. So tingnan natin yung salita, no? S stands for Sagradong Kasulatan, 2 Timothy 3:16. A stands for Autentikong Tinig ng Diyos, Hebrews 4:12. L, Liwanag sa Dilim, Awit 119:105. I, Inspirasyon ng Espiritu, 2 Peter 1:21. T, tunay na katotohanan sa John 17:17. A, otoridad na walang hanggan, Matthew 24:35. Yan po yung acronym ng salita. Okay, pagdating naman po sa nang, N stand for nagsisiwalat ng lihim, Jeremiah 17:10. Letter G ng nang, gabay sa buhay, Kawikaan 3:6. At sa salita naman po ng Diyos, yung letter D stands for depensa laban sa tukso, Awit 119 verse 11. Kaya nasa letter I na po tayo ng salitang Diyos. So tignan po natin ang ibig sabihin ng letter I. Samahan po ninyo ko, napasahin po natin ang aklat ng awit, Psalms 18 verse 30. Sa aklat po ng awit, kabanatang 18 sa talatang 30. Psalms. Kamusta po ang pagbabasa po ninyo ng Bible po ninyo? Sana po ay patuloy po natin na ito ay ating binabasa, pinag-aaralan, binubulay, at patuloy na ito ay ating pong maintindihan. Awit 18 sa talata pong 30. Ito po ang sabi, sasalin po sa magandang balita, Biblia.
Psalms 18 verse 30. Okay? Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at nang naghahanap ng kanyang kalinga. So, basahin natin sa ibang salin naman. Ang salita ng Panginoon ay dalisay. Siya'y isang kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Okay? Ang salita ng Panginoon ay dalisay. Siya'y isang kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita. So, ano ang acronym po ng letter I sa salitang Diyos? Ang ibig sabihin po nito ay I stands for itinakdang pamantayan. Itinakdang pamantayan. Sa mundong puno po ng pabago-bagong opinyon at pamantayan, madali pong malito kung alin ba talaga ang tama. Totoo po yun, di po ba? Sa mundong ito, punong-puno po ng pabago-bagong mga opinyon, pamantayan, at talagang madaling malito kung alin ba talaga ang tama. Ang mga ideya ng tao ay nagbabago depende po sa panahon, kultura, o personal na interes. Ngunit ang salita po ng Diyos ay naiiba sa lahat sapagkat ito ang itinakdang pamantayan na hindi po nagbabago o hindi nagmamaliw, hindi lilipas, no? Sa dami ba naman ng iba't ibang mga kultura, sa dami ba naman ng iba't ibang mga personal na interes, no? Sa haba at dami ba naman ng iba't ibang mga panahon, dito po nakadepende ang mga idea po ng tao kadalasan. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ay naiiba po sa lahat sapagkat ito ang itinakdang pamantayan na hindi po magwawakas. Kung ihahalin tulad po, no, para itong panukat na hindi kailanman nagbabago po yung haba niya. Panukat na kailanman hindi nagbabago kung anong haba niya. Kahit gaanong karaming mga tao ang magtangka po na baguhin ang sukatan, no, ang tunay na pamantayan ay nananatiling pareho. Yan ang salita ng Diyos. Ganoon ang kasulatan, no? Ito ang sukatan ng tama at mali. Ito mo makikita kung nasa tama ka ba o nasa mali ka. Halimbawa po rito, ang maraming iba't ibang mga katuroang lumalabas, ang iba't ibang mga grupo ng relihiyon, no? Kahit pa tinatawag pa natin grupo ng mga Kristiyano, ay minsan madalas makikita natin tama ba ito o mali. Iba't ibang mga katuruan na lumalabas sa mundong ito. Tama ba ang mga doktrina, katuruan na kanilang pinanghahawakan, no? Ang panukat po natin dyan ay ang salita ng Diyos, kung tama ba o mali, no? At sukatan din po ito ng banal at makasalanan. Ito ba ay isang bagay na banal o ito ba ay isang bagay na kasalanan o makasalanan yung bagay na yon? Kung gagawin ko ba ito ba ay nagsisilbing sa harapan ng Diyos ay isang banal o ito isang pagkakasala na maaari kong gawin sa ating Panginoon? Ang sukatan dyan, ang salita, no, ng Diyos. At ito rin ang sukatan ng buhay at kamatayan.
nakakalungkot, no, na para bang lalo na sabihin natin sa iba't ibang mga katuruan na nakikita natin sa mga kaparaanan, na para bang ayaw nating bitawan o ayaw nating paniwalaan kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos, para bang hanggang sa mamatay, no? Yun ang aking pangahawakan. Okay lang sana kung yun ang tama, yun ang banal, yun ang buhay na pinangahawakan natin. Paano kung yun yung mali? Paano kung yun yung kasalanan sa harapan ng Diyos? Paano kung yun yung sa dulo ay kamatayan? Kaya napakahalaga po na talagang tiyakin natin na ang pamantayan na ating pinanghahawakan at sukatan ay walang iba kundi ang malinaw na sinasabi po ng salita ng Diyos, buhay at kamatayan. At karaniwan ang kaparaan ng ginagamit ni Satanas, no, karaniwan sa nakikita natin maganda, no, kung titikman natin masarap, pero sa dulo pala ng bagay na yon ay kamatayan. So nakakalungkot, di ba? Kaya dapat ay tiyakin natin mabuti kung ano ang sukatan, no, kung ano ang batayan, at dapat sana ay ang salita ng Diyos, sapagkat ito ang itinakdang pamantayan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kapag tayo lumihis sa pamantayan ng salita ng Diyos, para tayong gumagawa ng sarili nating batas na hindi naman magtatagal, no? Yun ang nakakalungkot. Lumilihis tayo sa pamantayan ng salita ng Diyos, tandaan natin, para tayong gumagawa ng sarili nating batas na alam natin na ito ay hindi magtatagal. Ngunit kapag ang pamumuhay natin ay nakaayon po sa pamantayan ng salita ng Diyos, ay nagiging matibay po, no? Nagiging matibay ang masasabi nating pundasyon ng ating, lalo na't higit ng ating pananampalataya at pamumuhay. Napakahalaga na sana, no, yung pinangahawakan nating pamantayan sa buhay na ito, yung ating pamantayan ng pananampalataya ay nasa pundasyon po, no, ng salita ng Diyos, ay naniniwala tayo na ito'y mananatili at ito ay may buhay sa wakas. Okay? Kaya hindi ito hadlang sa ating kalayaan, ang pamantayang ibinigay ng Diyos, ang kanyang salita ng Diyos. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi ito hadlang para sa ating kalayaan, kundi tagapangalaga nito ng kalayaan na dapat nating maranasan. Dahil ang pamantayan ng Diyos ay hindi upang pagkaitan tayo, kundi upang ingatan tayo sa landas na magdadala po sa atin sa buhay at kapayapaan. Yan po ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, sa lahat ng mga sumalungat sa salita ng Panginoon, tandaan po natin yan, no? Sa lahat ng sumalungat, hindi sumunod sa salita ng Panginoon, ang dulo nito ay kamatayan, ang dulo nito ay kabalaisahan, ang dulo nito ay malaking problema. Pero kung ito ang ating batayan at sukatan ng ating pamumuhay at pananampalataya, tandaan natin, pangangalagaan tayo nito, no? Aalagaan tayo nito at bibigyan tayo ng pag-asa at buhay na ibibigay nito para sa atin. Kaya napakahalaga po ang bagay nito, na maging pamantayan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi niya tayo pinagkakaita ng mga mabuting bagay. Binibigay niya sa atin ang pinakamabuting mga bagay. Nakala natin, pakiramdam natin, halimbawa, nagpipray tayo, pinagpipray natin, halimbawa, ang isang partner sa buhay natin, no, na makapag-asawa tayo ng ganito, no, na may nakita tayo, gusto natin yun, and then tila baga
na ipinagpipray naman natin sa Panginoon at pamantayan natin ang salita ng Diyos, and then hindi niloob ng Panginoon na yun ang maging katuluyan mo o ano pa man, anong gagawin natin? Feeling natin pinagkakaitan tayo ng Diyos ng mabuting bagay? No, marahil kaya hindi ibinigay dahil may mas mabuti pa, dahil gusto ng Diyos yung pinakamabuti para sa atin yung kanyang ipagkakaloob. No? Hindi kailanman pinagkakaitan tayo ng Diyos ng mabuting bagay ang kanyang mga anak, kundi talagang iniingatan niya tayo at talagang pinipili niya kung ano yung pinakamabuti para sa atin. No? Iniingatan tayo sa landas na magdadala po ng buhay at kapayapaan para sa atin. Tandaan po ninyo, lahat ng sumalungat sa pamantayan ng salita ng Diyos, sa pananampalataya, sa pamumuhay, sa bandang huli, anong mangyayari? Nagdudusa lamang tayo. Okay? So, kaya masasabi natin, ang letter I na ito ang tinakdang pamantayan. Sa lahat ng anggulo at sa aspeto ng ating buhay, lalo na sa spiritual at sa ating pananampalataya, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya wala tayong ibang pag-aaralan, wala tayong ibang susunding otoridad, walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? Sapagkat iyan ang pinakatama at katotohanan. Okay, iwanan ko po kayo ng mga dapat po nating pagnilayan o bulayan o pagbubulay ng mga bagay na tanong na iiwan ko po sa inyo. Number 1, ano ang pinagmumula ng pamantayan mo sa mga desisyon? Ano ang pinagmumula ng pamantayan mo sa mga desisyon mo sa buhay? Sarili mo ba? Na sarili mong isip? Sarili mong desisyon? O ang salita ng Diyos? Okay? Ano ang pinagmumulan ng pamantayan ko sa sarili kong desisyon o sa mga desisyon ko? Sarili ko bang iniisip o desisyon o ang salita ng Diyos? No? Ano pang kalooban ng Diyos sa atin? Ano bang gusto mo, Panginoon? Tama po ba ito? Mali, bago ako magdesisyon. Okay? Kalawa, paano ko tinitiyak na ang aking paniniwala at pamumuhay ay naaayon sa kanyang itinakdang sukatan? Paano ko tinitiyak na ang aking paniniwala at pamumuhay ay naaayon sa kanyang itinakdang sukatan? Magbabasa ka ng horoscope o ipababasa mo yung kung ano yung nasa palad mo, no? Pupunta ka sa isang manghuhula, maaaring baka lumapit ka kay Ate Pat. Ate Pat, ano bang napapansin mo sa aking palad? Swerte ba o malas? Yung mga ganun, diba? Yan ang maganda. Paano natin tinitiyak ang aking paniniwala at pamumuhay na naayon sa kanyang itinakdang sukatan? Saan tayo dapat lumapit? Sa salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia, kaya binabasa natin yan para maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang tama, kung ano ang mali, ano ang buhay, ano ang kapayapaan, ano ang kagalakan, at ano ang mga hinagpis na maaaring dumating sa ating buhay. Salita ng Diyos. Ikatlo, handa ba akong tanggapin na ang kanyang pamantayan hindi ang mundo ang siyang huling batayan ng lahat? Naniniwala ka ba, no? Na tinatanggap natin na ang kanyang pamantayan ng Diyos, ang kanyang mga salita, at hindi ang mundong ito ang siyang huling batayan ng lahat? Sana po naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ito ang huling batayan ng lahat. Kahit ang kawakasan ng mundong ito, dahil kahit sa huling kahatulan mangyayari sa atin, ang salita ng Diyos pa rin ang siyang huling batayan ng lahat ng bagay. Okay? Sana po ay
Yung tatlong bagay na yun ay pag-isipan natin, bulayin natin, at nawa makita natin ang katotohanan na talagang ang salita ng Diyos, no, ang siyang itinakdang pamantayan, no, ang tinakdang pamantayan ng Diyos para sa atin. Kaya basahin po natin ang salita ng Diyos, no, hangga't maaari bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras na basahin ito, magbabad tayo sa salita ng Panginoon, basahin, pag-aralan, pagbulayan, kabisahin, no, malaking bagay po yun upang makita nating mabuti ang itinakdang pamantayan ng Diyos na nasa kanyang kasulatan, no? Nawa po ay muli pong pinagpala tayo ng salita ng Diyos. Tandaan natin, ito ang itinakdang pamantayan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya po, basa-basa po ng salita ng Panginoon. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras talaga para basahin ito, unawain na may buong pusong ipanalangin na buksan ng Panginoon ang ating puso't isipan sa mga katotohanang gusto niya na maunawaan natin at makita natin upang iyon ang ating panundan sa buhay na ito. Ang itinakdang pamantayan ng Diyos, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Muli po, ito ang inyong Kuya Jun, at patuloy na natutuwa sa tuwing nakikita ko po ang inyong pagsasama-sama, no, tuwing araw po ng Biyernes sa pulong panalangin at ganin po araw ng Linggo sa pagsamba, sapagkat nakita ko yung init, no, sigla ng inyong gawain sa Panginoon, at nawa ito po'y magpatuloy at walang iba kundi mabigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo, at patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya, at patuloy natin dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Patuloy po tayong magdalangin sa Panginoon, patuloy tayong umasa at magtiwala sa kanyang kalooban sa ating buhay, at asahin ang ating itinakdang pamantayan ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa panahon na ibinigay mo sa amin upang maintindihan muli at maunawaan at ipaunawa sa amin na ang itinakdang pamantayan ng Diyos walang iba kundi ang inyong mga salita. Kaya nawa ito po'y pahalagahan namin, saliksikin namin upang maunawaan namin ang mga itinakdang ito na pamantayan na mapakinabangan po namin sa buhay na ito. Salamat po. Patuloy ingatan ng mga kapatid sa Panginoon, gabayan ng trabaho, gabayan ng bawat pamilya, at patuloy po na palaguin mo ang aming pananampalataya. Pasiglahin, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, at ingatan ang bawat isa na patuloy na tumayo sa pananampalataya at patuloy na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Ang papuri at pasasalamat ay akin po ibinibigay sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, at mag-iingat po tayo lagi. God bless po, mga kapatid.